kanila. Kaya ngayon tayo ay humihingi sa ating Amang makapangyarihan ng kapayapaan, ng katuwiran, at mabuting pamamahala sa ating bansa. Naghahanap tayo sa bansang ito ng katahimikan, ng kahusayan, at ng katuwiran sa ating bansa, lalong-lalo na sa pamamahalang ito. At tayo po ay kumakatok sa kaharian ng Diyos sa mga sandaling ito. Amang makapangyarihan, buksan po ninyo at ibigay niyo po ang biyayang aming hinihingi, sapagkat sinabi niyo po ang lahat ng humihingi ay inyong bibigyan. Lahat po ng kumakatok ay bubuksan at lahat ng naghahanap ay makatatagpo. Ngayon, ang panahong ito upang tayong lahat, ang buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa pangunguna natin sa Liwasang Bonifacio, ay magtaas ng ating kamay at gabayan tayo ng ating dakilang Ama. Alisin ang kadiliman dito, alisin ang mga nagdudulot ng kadiliman, at ang isang mabuting pamamahala ang kanyang ihandog at ibigay sa atin upang tayo ay tunay na makaramdam at magkaroon ng karanasan ng tunay na bagong Pilipinas. Bago sa puso, bago sa pag-iisip, bago sa lakad sa buhay na walang bisyo, lalo na ng droga, at lalong-lalo na ng mga kriminalidad na ating nakikita sa ating kapalibutan. Naway gabayan tayo ng ating dakilang Ama, pangunahan tayo at basbasan tayo sa ating mga dalangin ngayon. At ako'y naniniwala sa pamamagitan ng anak, ang kasagutan ay kanya nang ipinagkaloob sa atin sa mga sandaling ito. Makikita natin, bubukas ang langit para sa ating lahat, at ang ating pagbabagong inaasam at inaasahan ay may pagkaloob sa atin sa bandang huli ng ating mga panalangin dito. Makikita natin ito at tayo ay kanya-kanyang magpapasalamat sa Kanya, sapagkat hindi po patay ang ating Diyos. Siya po ay buhay na nakikinig sa ating mga dalangin. Kaya dito ngayon ang ating pagkakaisa at pagkapit-bisig tayo, magkaisa ng puso't layunin, at hingin natin ang gabay ng ating dakilang makapangyarihang may kapal, na tayo ay kanyang gabayan sa tunay na landas ng kaliwanagan, katapatan, at pag-ibig, at mabuting pamamahala. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mahal na Pangulong Duterte na nasa Netherlands ngayon, Ama. Huwag niyong kalimutan si Vice President Sara, ang kanyang pamilya, ang pamilya ng ating Pangulong Duterte, ang kanya pong asawa, mga anak na siyang nagtatanggol sa kanya. Nakita natin kung ano ang nangyari sa kanya doon sa Villamor Air Base. Wala pong kagalang-galang, walang respeto na inila ang kanyang mga kasamahan. Pati siya ay pinagsabihan pa ng hindi maganda. Hindi po ito gawa ng Diyos. Ito'y gawa ng masamang espiritu. Talagang sinisikil ni Satanas na nagkatawang tao ang mga taong ginagamit ng Diyos sa kaliwanagan upang ang peace and order at ang kasaganaan ay mapapasa ating bansa. Ayaw talaga ni Satanas yun. Kaya ngayon, tumatahak tayo sa kadilimang ito. Pero mas makapangyarihan ng Diyos kaysa anumang galamay ng kasamaan. Let us overcome evil with good by our united
desisyon ngayon. Magkaisa tayo bilang Pilipino at ialay natin ang ating bansa sa ating poong may kapal. At alam kong ang kasagutan ay kanyang ibibigay sa ating lahat sa pangalan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Itong lahat ay magkakaroon ng kasagutan at tayong lahat ay magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng kasaganaan at magkakaroon ng kapayapaan at kasiyahan sa ating buhay na ang ating pong hinihingi ay kanyang ibibigay. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama